Ang malawak na disyerto ng Sahara ay ang lugar kung saan nabuo ang isang madamdaming pag-iibigan ng isang lalaking cartographer at ng isang babaeng British na may asawa na. Matapos ng trahedyang pangyayari sa kanila dahil sa kanilang kataksilan, ang nasunog na lalaki ay inalagaan ng isang nurse mula sa Canada sa isang Italian monastery malapit sa pagtatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The English Patient na ipinalabas noong 1996. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. Nagsimula ang pelikula kung saan may maririnig na nag-uusap sa isang silid. Isang tao ang pumipinta ng iba't ibang istruktura sa isang blankong papel at sumasabay ang isang malamyos na musika. Sa matinding paraan at pasensya, makikita ang magandang tanawin na mabuhanging disyerto. Ito ay umaabot sa ilang milya na walang ibang makikita, kundi ang nakakaakit na araw at malambot na buhangin. Sa isang lugar ay nasa himpapawid ang dalawang tao. Isang babae ang natutulog habang sila ay naglalakbay sa disyerto, habang ang isang lalaki naman ay nakatingin kung saan sila naroon. Habang nasa himpapawid ang kanilang sinasakyan, ay may mga kalalakihang nakakita sa kanila, kaya binaril nila ang biplane na nagdulot ng pagkabutas na kanilang sinasakyan. Ang mga sakay ng biplane ay sinubukang iligtas ang kanilang sarili, habang pababa ang kanilang sinasakyan pailalim sa lupa. Malapit nang bumagsak ang eroplano habang bumubulwak ang usok mula rito. Sa isa pang eksena, makikita natin ang isang nurse na naglalakbay sa isang tren na binubuo ng libu-libong mga sundalo na nasugatan sa digmaan. Nahanap ng ilang tao sa disyerto ang mga labi ng dalawang sakay ng eroplano at dinala ang mga sirang piraso at bahagi ng sasakyan. Naaawa sila sa malagim na kalagayan ng pangyayari. Isang malubhang nasunog na lalaki ang nakahiga sa lupa, ngunit humihinga pa ito. Halos lahat ng kanyang katawan ay nasunog at siya ay dinala. Tinitingnan ng mga lalaki sa disyerto ng Sahara ang lahat ng mga ari-arian ng nasunog na lalaki. Ikinarga nila ang kanyang sunog na katawan sa isang kamelyo para sa karagdagang gamutan. Halos hindi na ito nakakahinga at nakakagawa lamang ng mahihinang ungol. Ang lalaking nakuha nila sa bumulusok na eroplano ay nagngangalang Laszlo Almasi at dinala ang nasunog na lalaki sa isang kuweba kasama ang lahat ng iba pang taong nagligtas sa kanya. Isang lalaki ang naglagay ng herbal na gamot kay Almasi para tulungan siyang gumaling habang kumakanta ito ng mga katutubong awit ng kanyang tribo. Noong taong October 1994 sa Italy, kung saan maraming mga sundalo ang nagpapagaling at inaalagaan silang mabuti ng mga nurse, dinala din doon si Almasi. Dahil sa matinding pagkasunog ay hindi na siya makilala, ngunit sa kabutihang palad ay naging mas maayos na ang kanyang kondisyon. Isang reporter ang nag-interview sa kanya at ibinahagi ang ilan sa mga pangyayari, ngunit wala siyang matandaan sa iba pang mga bagay. Si Hana ang siyang nakatokang mangangalaga kay Almasi na umaasang mabubuhay pa siya ng matagal. Ang dalawa ay nakasakay sa isang ambulance patungo sa isang lugar. Natagpuan ni Hana ang isang kalapit na simbahan at pinuntahan niya ito. Napakaganda nito, ngunit nasira na dahil sa digmaan. Ang ilan sa mga silid ay napanatili pang maayos kaya nagdesisyon si Hana na doon na pansamantalang alagaan si Almasi dahil ayaw nitong lumipat pa sa ibang lugar. Sumalungat naman ang ibang mga sundalo, ngunit nagpumilit pa din si Hana at sinabing hahabol na lamang siya sa kanila sa sandaling pumanaw na si Almasi dahil hindi na ito magtatagal. Nagmatigas ang dalaga na manatili doon at kinuha ang lahat ng mga bagay na kanilang magagamit.
Nagpalit ng damit si Hana at ginupitan ng maikli ang kanyang buhok habang pinagmamasdan ang mga sundalong paalis patungong ibang destinasyon. Sinimulan niyang ayusin ang lugar sa abot ng kanyang makakaya. Ipinaalam niya kay Almasi ang natagpuan niyang silid-aklatan kaya humiling ito na basahan siya ng libro. Si Almasi ay may sariling libro, ang Herodotus, na gustong-gusto niyang basahin. Inalok ni Hana na basahan niya ito para sa kanya pansamantala. Naligo ang dalaga nang makakita siya ng gripo sa labas ng simbahan, habang si Almasi naman ay kinukuha ang libro at binuksan ang mga pahina. Ngunit dahil hindi niya kayang bumalanse, ay nahulog ito sa sahig. Maraming mga liham at larawan ang nahulog mula sa librong iyon na naglalaman ng maraming alaala kung saan nagsimula ang kanyang pagbabalik tanaw. Si Almasi ay nakikipag-usap ng katutubong wika sa mga tao sa disyerto at itinatala ang mga bagay na kanyang natutunan mula sa taong naroon. Pinag-aaralan niya ang lugar nang biglang may isang biplane ang lumapag sa malapit. Tinungo ni Almasi ang sasakyan at nakilala nito ang piloto na si Geoffrey kasama ang ilang pasahero at ang isang napakagandang babaeng nagngangalang Catherine na palaging sinusulyapan ni Almasi. Si Catherine ay asawa ni Geoffrey at ang eroplanong kanilang sinasakyan ay regalo ng kanyang mga magulang sa lalaki pagkatapos nilang maikasal. Ipinakilala si Catherine kay Almasi at pinuri naman siya ng babae. Ayaw sana ni Almasi na makasama ang mag-asawa ng matagal, ngunit ayon sa kaibigan nitong si Maddox na matalino at importanteng tao ang mga ito. Sa kasalukuyan, inaalagaan ni Hana sa abot ng kanyang makakaya si Almasi at hiniling nito na ilipat ang kanyang higaan upang makita niya ang magandang tanawin bago man lang siya pumanaw. Tinanong ito ni Almasi kung bakit siya nito inaalagaan, na sinagot naman ni Hana na tungkulin niya ito bilang isang nurse. Kinagabihan, naglalarong mag-isa si Hana sa loob ng simbahan habang nagbabalik tanaw naman si Almasi sa kanyang mapanganib na nakaraan. Sina Almasi at ang kanyang grupo ay nagsiga ng apoy at nagsaya sa pamamagitan ng pagkanta at pagsasayaw. Ang mag-asawang sina Geoffrey at Catherine naman ay nakisaya rin. Nginitian ng babae si Almasi na nakatitig lamang kay Catherine. Sa kasalukuyan, binabasahan ni Hana si Almasi ng libro. Ang librong iyon ay dati nilang pinag-uusapan ni Catherine noong sila ay nasa disyerto pa lamang. Isinasalaysay ni Catherine ang parehong kwento tulad ng nasa aklat at tahimik namang nakikinig si Almasi sa kanya. Naalala niya tuloy si Catherine habang binabasahan siya ni Hana ng partikular na kwento hanggang sa makatulog na ito. Kinaumagahan, binugaw ni Hana ang mga uwak sa harapan ng simbahan nang may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ayon sa lalaki ay inutusan siya ng kanyang kaibigan upang kumustahin ang dalaga. Nag-aalangan si Hana sa umpisa, ngunit tahimik lamang siya. Pumasok ang lalaki sa loob at ibinigay ang dalang itlog kay Hana, saka ito nagpakilala bilang si Caravaggio. Habang nagsasalita ito ay nahulog niya ang itlog na agad namang dinampot ni Hana ang natira upang mailuto. Iniluto ng nurse ang itlog at ipinakain ito kay Almasi. Ayon kay Caravaggio ay kilala niya si Almasi dahil isa itong tanyag na tao at kahit si Catherine ay kilala din niya. Sa nakaraan, gumagala si Catherine sa pamilihan ng Ehipto at kalaunan ay natagpuan siya ni Almasi. Bumili ito ng isang balabal at sinabi ni Almasi na niloko siya ng nagtitinda, ngunit ala namang pakialam si Catherine. Pakiramdam ng ginang na ayaw sa kanya ng lalaki, kaya nginitian na lamang niya ito at naglakad palayo sa mataong pamilihan. Kinagabihan, lahat ng kalalakihan ay nagkita-kita sa isang pub. Pumasok si Geoffrey kasama si Catherine. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya. Lahat doon ay may asawa na, maliban kay Almasi. Sumasayaw sila habang tumutugtog ang malamyos na musika
at humiling si Almasi na isayaw nito si Catherine. Pumayag naman ang ginang at nag-usap sila saglit. Matindi ang tensyon sa pagitan nila. Tinitigan ni Almasi si Catherine ng may pananabik at napansin naman ito ni Catherine ngunit hindi siya umiimik. Natapos ang gabi at bumalik si Almasi sa realidad. Nakakaramdam siya ng hirap at pagod. Napagtanto niya na nakatulog si Hana sa kanyang dibdib kaya hindi siya komportable. Magalang niyang ginising si Hana dahil nakadagan ito sa kanya at hirap siyang makahinga. Nagising si Hana at humingi ng tawad sa kanya. Nagbalik tanaw muli si Almasi. Kailangan lumipad ni Geoffrey para sa kanyang trabaho habang si Catherine ay mananatili kasama ni na Almasi at nangako itong babalik sa loob ng 1 linggo. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Hana ang isang piano at sinimulang patugtugin ito. Habang pinapatugtog niya ito ay nilapitan siya ng Indyanong sundalo at pinatitigil siya nito. Ipinaalam nito na maaaring tinamnan ito ng bomba ng mga German. Ineksamin nito ang piano at nakita nga niya ang isang bomba sa ilalim nito. Kinaumagahan, pinagmamasdan ni Hana ang mga sundalo habang nagbibisikleta ang mga ito. Si Almasi na may umaawit habang muli niyang inaalala ang nakaraan. Sina Catherine at Almasi ay nag-uusap sa sasakyan habang patungo silang naglalakbay sa disyerto. Natagpuan ni Almasi ang lugar na kanyang hinahanap. Nakahanap siya ng isang kuweba sa loob ng mabuhanging kabundukan at masayang ngumiti. Tinawag niya si Maddox upang tingnan kung ano ang nakita niya. Lahat sila ay pumunta sa kuweba upang makita ang maraming sinaunang mga ukit ng mga taong lumalangoy. Iginuhit ni Catherine ang lahat sa isang papel habang ang iba ay nagsimulang magsaliksik sa lugar. Habang papaalis sila, natigil ang jeep at nag-alok si Catherine na maiwan na lamang dahil ayaw niyang maging dagdag na pasanin. Sumang-ayon naman ang iba at naiwan sina Almasi at Catherine. Nang gabing iyon, nakatingin si Catherine sa langit habang naninigarilyo. Nang biglang dumating si Almasi at sinabihan siyang sumilong dahil may paparating na sandstorm. Masyadong malakas ang sandstorm at halos wala na silang makita. Lahat sila ay nagtago sa loob ng mga jeep. Tiniyak naman ni Almasi kay Catherine na magiging maayos ang lahat. Nababalot ng buhangin ang lahat ng paligid at sina Catherine at Almasi ay natigil sa loob ng jeep. Nagkwento ang lalaki sa ginang upang aliwin siya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito at marahang hinahaplos. Nagsimula silang maging magkalapit habang lumilipas ang gabi. Kinaumagahan, nagmadaling lumabas ng jeep sina Catherine at Almasi habang sila ay nasa kalagitnaan ng disyerto. Tumakbo sila palabas at tinawagan si Maddox ngunit nakalayo na ito. Sa sandaling iyon, hinihingi na niya ang mga paintings na inaalok ni Catherine sa kanya at ibinigay naman ito ng ginang. Bumalik sila sa paghuhukay sa kanilang mga kasamahan na nabaon sa ilalim ng mga buhangin at kalaunan ay nailigtas na rin nila ang mga ito. Tinignan ni Catherine ang scrapbook ni Almasi at nakita niya doon ang karamihan ng kanyang mga gamit. Sa gabi, muli silang nagpadala ng signal upang makakuha sila ng atensyon, ngunit walang naging epekto. Sa wakas ay inamin ni Catherine na ang kanilang eroplano ay hindi regalo para sa kanilang kasal ni Geoffrey, kundi pag-aari ito ng British government. Siya at si Geoffrey ay ipinadala upang makuha ng gobyerno ang buong view ng North Africa. Ang lahat maliban sa kanilang kasal ay isang panloloko lamang. Nang oras namang iyon ay natagpuan sila ni Maddox. Nahuhulog na ang loob ni Almasi sa ginang at ramdam iyon ni Catherine. Bumalik muli sina Almasi at Catherine sa London at niyaya ng ginang ang lalaki na makasama. Ngunit ipinaalala nito na siya ay may asawa na at hindi maganda na maging malapit sila sa isa't isa. Binisitang muli ng ginang si Almasi. Nagulat ito ngunit hindi siya umimik.
Sinubukan ni Catherine na sampalin ng lalaki, ngunit niyakap siya nito. Tinutulak niya ito palayo, ngunit hindi ito natinag. Nagsimula na ang maiinit na tagpo sa dalawa na hindi na kayang kontrolin ang kanilang lumalagablab na damdamin. Pinunit ni Almasi ang damit ni Catherine at doon nangyari ang kanilang pagniniig habang inaamin nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa kasalukuyan, tinitingnan ni Hana ang lahat ng mga souvenirs at cards sa diary ni Almasi. Binasa niya lahat ng notes na isinulat nito at pinuri niya ang kanyang sinulat at nagtanong tungkol kay Catherine. Sinabi ni Almasi sa kanya ang tungkol kay Catherine at bumalik muli sa kanyang alaala ang babaeng iniibig. Sina Catherine at Almasi ay nahulog na sa isa't isa. Inamin ng lalaki na mahal niya ito at gusto niya lagi itong makasama. Si Almasi ay nasa isang silid at si Catherine ay nasa labas kasama ang lahat ng iba pang mga sundalo nang bigla siyang mahilo. Sinabi ni Catherine sa lahat na marahil dahil ito sa init at saka tumungo siya sa paggamutan kung saan naroon si Almasi. Pumasok sila sa isang lihim na silid at hinubad niya ang kanyang damit. Ramdam niya lahat ng siwang ng katawan nito habang kumakanta at nagkakatuwaan ng mga tao sa labas. Sa loob naman ay nagkaroon ng matinding labanan ng dalawa. Dumating si Geoffrey sa pinangyarihan at nakita niyang lumabas mula doon si Almasi. Hindi na niya ito inisip at pinuntahan si Catherine na nakahiga sa hospital bed. Sinuri niya ang kanyang asawa at sinabihang uuwi na sila, ngunit ayaw ng ginang. Gumagawa ito ng dahilan para hindi ito makaalis doon. Niyakap siya nito at naaamoy ang kolon ni Almasi. Napansin naman ito ni Catherine kaya agad siyang umalis. Nagpatuloy ang pagtataksil ni na Catherine at Almasi habang si Geoffrey ay nasa labas ng bayan at nagpasya itong sorpresahin ang kanyang asawa sa kanilang unang taon ng anibersaryo. Nang makarating na si Geoffrey sa kanilang bayan, ay nakita niya ang kanyang asawa na tumatakbo sa kalsada at nakapustura. Nakita niyang sumakay ito sa isang kotse, kaya nagpasya siyang sundan ito dahil naghihinala na siya kay Catherine. Sa bahay ni Almasi, nakahiga si Catherine na hubot-hubad sa kanyang kama at sila ay nagro-romansahan. Pareho silang nakahiga sa kama at nagkakatuwaan sa pagbibiro. Hinahaplos niya ang katawan nito dahil mahal na mahal niya ito. Sinabi sa kanya ni Almasi na sa palagay niya ay alam ni Maddox ang tungkol sa kanila. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Catherine na walang pagsidlan ang kanyang tuwa habang kasama siya nito. Nanatili lamang si Geoffrey sa labas ng hotel na kanilang tinutuluyan at hinihintay si Catherine habang siya ay umiinom ng alak. Ang dalawa ay gumala sa palengke kung saan binilhan ni Almasi si Catherine ng isang didal. Sabay silang lumabas at sa wakas ay nagpaalam na sa isa't isa. Nalaman ni Geoffrey ang tungkol sa pagtataksil ng dalawa kaya nagdurugo ang kanyang puso. Sa kasalukuyan, nakikinig sina Almasi at Caravaggio ng mga kanta at tinanong ni Almasi ang lalaki tungkol sa kanyang mga kamay. Handang ipakita ni Caravaggio ito kay Almasi at bumalik ang eksena sa nakaraan. Noong 1942 ay nagsimula na ang kaguluhan sa paligid. Tumakbo si Caravaggio sa paligid ng Tobruk at hiniling ng mga sundalo doon na manatili siya sa lugar upang ipagpatuloy ang pang-espiya. Sinabi ng sundalo kay Caravaggio ang tungkol kay Maddox at kung paano siya tinraidor ni Almasi. Ang pagbobomba ay nagpapatuloy habang ang mga tao sa mga parachute ay nahulog sa lupa. Si Caravaggio ay napadpad sa Germany at napapaligiran ng mga kalaban. Sinusubukan niyang itago ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit nahuli siya ng mga sundalong German doon. Siya ay tinanong at pinahirapan ng mga kaaway dahil siya ay isang espiya. Nagbanta ang general na puputulin ang kanyang daliri kapag hindi siya kaagad nagsalita. Nagmamakaawa si Caravaggio sa kanila na huwag siyang puputulan ng daliri. Sumigaw siya ng husto habang pinuputol ang kanyang mga hinlalaki.
Sinabi ni Caravaggio kay Almasi kung paano siya nakatakas at pinaslang ang lalaking pumutol ng kanyang mga daliri. Pinaslang niya ang lahat ng sangkot sa paghuli sa kanya. Sa huli, ay ibinunyag niya na hinahanap niya ang lalaking nagbigay sa mga German ng mapa tungkol sa lihim na daanan upang makarating sa Cairo. Ito ay walang iba kundi si Almasi. Nandito si Caravaggio upang maghiganti sa kanya. Noong 1939, sinabi ni Almasi kay Maddox ang mga paraan upang makapasok sa Cairo. Na-stress si Maddox dahil magsisimula na ang digmaan at ang lahat ng mga international na expedition ay malapit nang matigil. Nasa Egypt sila at maaring hindi na makakauwi pa. Kinagabihan, nanonood ng dokumentaryo si Catherine nang sinamahan siya ni Almasi. Sinabi ni Catherine sa kanya na hindi na niya kayang ipagpatuloy pa ang kanilang relasyon. Habang umiiyak siya ay sinabi niyang naghihinala na si Geoffrey. Nagmakaawa naman si Almasi na huwag siyang makipaghiwalay sa kanya, ngunit iniwan niya itong mag-isa. Sa kasalukuyan, naririnig ni Hannah ang pag-uusap ni na Almasi at Caravaggio. Sinabi ng lalaki kay Almasi kung paano niya natagpuan si Mary at kalaunan ay sila ni Hannah. Sinabi din ito kay Almasi ang tungkol sa kanyang pagtatraidor at kung paano niya tinulungan ng mga German na salakayin ang punong tanggapan ng Britanya. Nagulat naman si Hannah dito. Nagpatuloy si Caravaggio tungkol sa kung paano siya pinahirapan pabalik sa Tobruk at isa si Almasi sa mga dahilan sa likod nito. Kumuha si Almasi ng isang espiya ng German upang kunan ng litrato ang lahat ng tao sa British headquarters at ang mga larawang iyon ang naging dahilan upang makilala ng mga German si Caravaggio kaya pinahirapan siya. Inamin ni Almasi na ginawa niya lamang iyon upang makabalik sa disyerto at wala siyang pakialam sa susunod na mangyayari. Sinagawa naman siya ni Caravaggio dahil libo-libong tao ang maaaring mamatay dahil sa kanya, ngunit walang pakialam si Almasi. Nagpatuloy si Caravaggio at sinabing kinitil ni Maddox ang kanyang sariling buhay matapos niyang malaman ang tungkol sa pagtatraidor ni Almasi at kung paano siya naging isang German spy. Sinabi ni Almasi kay Caravaggio na hindi siya kailanman naging espiya. Nalungkot siya nang malaman ang tungkol sa pagpapakamatay ni Maddox. Sa nakaraan sa disyerto, nakaimpake na si Almasi mula sa kanilang base camp sa kuwebang natagpuan nila. Inalok siya ni Geoffrey na ililipad na siya pa uwi at pumayag naman si Almasi. Lingid sa kanyang kaalaman, alam na ni Geoffrey ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang asawang si Catherine. Sinubukan niyang sagasaan si Almasi gamit ang biplane, ngunit iniligtas ni Almasi ang kanyang sarili sa tamang oras. Ang eroplano ay tumama sa lupa at nadurog. Nandoon din si Catherine at pareho silang nasaktan ni Geoffrey. Sinusubukan niyang iligtas ang ginaw habang sinasabi sa kanya ni Catherine na alam na ni Geoffrey ang kanilang pagtataksil at ito ang paraan niya upang makapaghiganti. Ngunit natsugi na ng tuluyan si Geoffrey. Hinila ni Almasi si Catherine palabas at dinala niya ito pabalik sa kuweba. Suot pa rin ni Catherine ang timbol na binili nito sa kanya at sinabi nitong mahal na mahal siya nito. Dahil dito, naging emosyonal si Almasi at napaiyak siya ngunit ipinagpatuloy pa rin niyang dalhin ito sa kuweba. Inihiga niya si Catherine sa lupa at nagsindi ng apoy para mainitan ito. Sinabi ni Almasi na ang karamihan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay lubhang nasugatan kaya kailangan niyang pumunta sa lungsod upang kumuha ng mga bagay na magpapagaling sa kanya. Tiniyak niya sa ginang na babalikan niya ito kahit anong mangyari at pumayag naman si Catherine. Hiniling sa kanya ni Catherine na mangako siya na babalikan siya nito at hiniling din niya na ilibing si Geoffrey sa kanyang paglalakbay dahil wala naman itong kasalanan. Sumang-ayon si Almasi at hinalikan niya si Catherine sa huling pagkakataon bago bumalik sa disyerto. Tumatakbo siya sa paligid ng disyerto at kinakausap ang kanyang sarili. Hindi siya tumigil at naglakad ng 3 araw para makarating sa lungsod.
Patuloy siyang naglalakad gaya ng ipinangako niya kay Catherine na babalik siya. Ngunit nakita siya ng isang sundalo. Nakatayo si Almasi sa harap ng isang sundalong nakabantay doon na humihingi sa kanyang ID. Hindi niya ito pinansin at humingi ng doktor para kay Catherine at ilang morphine. Walang pakialam ang sundalo at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi sa kanya ni Almasi ang kanyang pangalan at trabaho habang nagmamakaawa na may sumama sa kanya. Sinabi niya sa sundalo na ang kanyang asawa ay mamamatay na at nangangailangan ng tulong. Hindi pinakinggan ng sundalo ang kanyang pakiusap at nairita si Almasi. Hindi siya tinulungan ng mga ito dahil sa kanyang banyagang pangalan. Hinawakan niya ang sundalo at sinimulang sakalin nang tamaan si Almasi ng mabigat na bagay sa ulo na nagpatulog sa kanya. Si Catherine ay nag-iisa sa kuweba at nagsusulat ng liham para kay Almasi dahil alam niyang malapit na siyang mamatay. Sa wakas ay nagising si Almasi at nakita niyang dinadala siya ng mga sundalo. Nagkamali sila ng pagkakakilalan sa kanya bilang isang espiya. Sumisigaw siya para kay Catherine, ngunit walang nakikinig sa kanya. Siya ay itinapon sa isang bunker ng tren na walang paraang makatakas. Tinanggal ng sundalo ang kanyang posas upang dalhin siya sa banyo, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong ito upang makatakas. Tumalon siya mula sa umaandar na tren at tumakbo pabalik kay Catherine. Ngunit hindi na niya ito maaabutan sa takdang oras at namatay si Catherine sa loob ng kuweba ng mag-isa. Desperado siyang makarating sa kuweba kahit papaano, kaya tumulong siya sa mga German upang tuparin ang kanyang pangako kay Catherine. Ibinigay niya ang kanyang mga mapa ng expedition kasama ang lahat ng mga daan na nakatala upang makabalik lamang siya kay Catherine. Nakuha niya ang eroplanong iniwan sa kanya ni Maddox bilang kapalit at agad na lumipad pabalik sa babaeng iniibig. Sinabi niya ang lahat ng ito kay Caravaggio na sa wakas ay nalaman niya ang buong kwento ng buhay ni Almasi. Sinabi sa kanya ni Caravaggio na hindi na niya ito papaslangin dahil nakikiramay siya kay Almasi, kung saan sinagot naman ito na namatay na siya ilang taon na ang nakakaraan kasama si Catherine. Patuloy na iniisip ni Almasi ang araw na narating na niya ang kuweba. Bumalik siya sa kuweba at inaasahan ang pinakamasamang pangyayari. Nakita niya si Catherine na nakahiga na wala ng buhay at nahiga siya sa tabi nito. Nawala siya sa sarili nang sinuri siya ni Hannah. Sinabi niya dito na hindi pa siya namatay, kaya nakahinga ng maluwag si Hannah. Sinabi niya sa dalaga na handa na siyang mamatay at hindi natatakot sa kamatayan. Bumalik si Hannah kay Almasi at nakiusap ito na i-overdose na siya ng morphine dahil ayaw na niyang mabuhay pa. Pumayag naman si Hannah upang hindi na nito maramdaman pa ang kanyang pasakit. Hiniling ni Almasi sa kanya na basahan ito ng aklat sa huling pagkakataon habang siya ay unti-unting pumapanaw at pumayag naman si Hannah. Binasa sa kanya ni Hannah ang huling liham na isinulat ni Catherine para sa kanya, habang inaalala ni Almasi ang huling sandali na kasama si Catherine bago siya tuluyang kunin ng kamatayan. Naalala niyang hinahaplos niya ang mukha nito at ang katawan nito sa huling pagkakataon habang kinakaladkad niya palabas ang bangkay nito. Hindi nagtagal ay namatay din si Almasi at huminto si Hannah sa pagbabasa. Napangiti siya ng tuluyan dahil wala na itong mararamdamang sakit pa. Paalis na sana siya sa katedral nang makita niya ang libro ni Almasi at dinala niya ito. Pinaalis ni Caravaggio si Hannah at bumalik siya sa kanyang mga kasamahan tulad ng kanyang ipinangako. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking munting channel mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.